Ayan, magandang gabi muli sa bawat isa po sa atin. Kamusta po ang bawat isa? So, another Friday ulit at excited na po ba tayo? Parang 7 days na lang ay camping na. Amen? So, kailangan nandun yung init natin sa pagka-camping. Alam niyo po, itong mga nakaraang araw ay pinabalik tanaw ng ating mga pastor, yung ating mga natutunan, no? Pinaremind ng ating mga pastor, yung mga natutunan natin ng mga nakaraang Believers Camp. Tunay nga na ang Diyos ay kumilos sa mga panahon na yon, at kung ang Diyos ay kumilos sa mga panahon na yon, mas lalong kikilos ang Panginoon sa ating camp ngayon. Bakit? Kasi kakaiba po ito. First time. Iba po, ito po yung tinatawag na Zoom camping. So, ibig pong sabihin ay andun yung laging excited tayo dapat sa mga panahon na ito. Amen po. Kamusta po ang bawat isa? Yung prayer po natin, no, para sa preparation po ng ating camping. Kamusta po tayo? Ang lagi po natin sinasabi na ang susi para magtagumpay sa lahat ng bagay ay ang panalangin. So, kailangan ang isang Kristiyano, lalo na po sa mga time na to, ay kailangan nandun yung ating masigla na pananalangin, yung excited ka rin na nanalangin para sa ating camping. Amen po? So, sabi nga po, more na madami ang yung panalangin, mas marami rin ang anointing. Amen? At andun yung kaayusan na gagawin ng Panginoon sa atin pag tayo po ay punong-puno ng panalangin. Amen po? Ang buhay po natin, sabi niya po, kung gusto mong mabago ang buhay mo, amen, ay hindi ka dapat mawala sa panalangin. Andun yung desire mo na laging manalangin, lalo na ngayon. No, nandun yung masigasig kang nananalangin para malaman mo kung ano ang gagawin ng Panginoon sa'yo, sa ministry mo, sa pamilya mo, amen, at sa buhay, amen, na ginagalawan natin ngayon. Amen. Ang panalangin ay way pa rin o paraan ng paglilingkod. Amen po. So, kaya nga po meron tayong tinatawag minsan na, ikaw, sa pananalangin ang iyong ministeryo. So, ang pananalangin po ay isang paglilingkod. No? Ang number 1 po sa atin dito sa Rema ay yung tinatawag yung ating ginagawa palagi na ito ay kailangan, yung speaking in tongues. So, more tayo na nananalangin, no? Sabi niya, ay sa tongues is mas malakas yung anointing. Amen? So, ang gift of the Holy, ang gift ng pananalangin ay gift of the Holy Spirit. Amen po ba? So, sabi niya po, meron pa akong isi-share sa inyo. Ng mga nakaraang camping po natin ay tinalakay po natin. Ito pa isa sa naging material natin. Amen, sa mga divided seminar. Kung matatandaan nyo po, yung Tongues Beyond the Upper Room by Kenneth Hagin. No, by Kenneth Hagin. Sabi niya pa, Tongues, there's spiritual purpose series. No? Natatandaan po ba natin to? So, mayroon po isa doon na topic na isi-share ko lamang po para lang po mapaalala o maparenew natin, no? Sabi niya po, ang pananalangin ayon sa perpektong kalooban ng Diyos. So, isa po yan sa tinapik doon sa pamphlet na yon o doon sa material na yon ng time na yon. Ito po ay Believers, no? Nung ating tinalakay ito. Hindi ko lang po matandaan kung anong taon ito. Sabi niya po, pag-usapan natin ng isa pang dahilan bakit mahalaga ang tongues sa pananampalataya. Ang pananalangin sa iba't ibang wika ay pananalangin ayon sa perpektong kalooban ng Diyos. So pag tayo po ay nananalangin sa iba't ibang wika, sabi niya, ay andun yung perpektong kalooban ng Diyos. Alam ng Espiritu Santo kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi niya tayo ilalayo sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, sa ating pagsunod o yield ang Espiritu Santo at sa pagpayag nating siya ang manalangin sa atin, palaging aakayin tayo ng Diyos ayon sa kung ano ang sinasabi niya. So pag tayo po ay nagtatangs, ay sinasamahan tayo ng Holy Spirit para malaman natin yung kalooban ng Diyos. Amen, yung perfecto. Alam niyo po ang nakalagay dito, perfecto.
Amen, yung perpektong kalooban ng Diyos pag tayo ay nananalangin sa iba't ibang wika. Sabi po ni Apostol Pablo, ang isang papel na ginagampanan ng Espiritu Santo sa ating buhay ay para tulungan tayong ipanalangin ang perpektong kalooban. Amen, sabi po ni Apostol Pablo, ang isang papel na ginagampanan ng Holy Spirit, amen, ay tulungan tayong ipanalangin ang perpektong kalooban ng Diyos. Alam niyo po, ang isang Kristiyano, dapat malaman niya yung perpektong kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi magkakamali ka. Pag hindi mo narinig, pag hindi natin nalaman ang perpektong kalooban ng Diyos. Alam niyo po, sa Roma chapter 8, verse 26 to 27, ito po, at gayon naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Amen? So, hindi maipahayag. Ibig sabihin, hindi masabi ng salita. Amen? Ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananalangin natin ng iba't ibang wika ay nasasabi na ia-advance. Amen? Kasi ang salita ay mayroong hangganan. Amen? Pero ang pagsasalita ng iba't ibang wika na nandun ang pagsaban ng Espiritu Santo ay wala po yung hangganan. So sa verse 27 ng chapter 8 ng Roma, ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Sa verse 28 po, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag na alinsunod sa Kanyang layunin. Amen po, ang banal na Espiritu, no, ang banal na Espiritu po, ang siyang sumasama sa atin pag tayo po ay nagpipray sa iba't ibang wika, pag tayo ay nagdadasal. Alam niyo po, naalala ko po noon, kung makikita nyo doon sa pamphlet na yon, sabi niya, the Christian who neglects the Holy Spirit is like a lamp that's not plugged in. Ano pong sabi niya? Ang Kristiyanong na napabayaan, hindi nakasaksak, napabayaan ng Espiritu Santo ay katulad ng isang ilawan na hindi nakasaksak o nakalagin, no? Kasi ang ilaw, amen, yung ilawan na ganyan, no, sa electricity, pag hindi yan nakalag, hindi yan iilaw. Amen? Madilim. At ganun din ang Holy Spirit. Pag tayo ay nagnanalangin, kailangan maramdaman mo yung presensya ng Holy Spirit. Amen? Yung anointing na madadama mo. Bakit? Kasi nasa atin ang Holy Spirit pag tayo po ay nananalangin. Sa pa po, sabi niya, pansinin ang mga salitang tumutulong sa ating kahinaan. Sa talatang 26, mali ang kahulugan ng maraming tao sa salitang kahinaan. So usually po, akala na tumutukoy ang kahinaan ay laging sa physical, no, o sa mga karamdaman. Ngunit ang salitang kahinaan sa kasong ito ay ginagamit bilang pagkukulang or shortcomings, no, yung mga shortcomings natin. At kahinaan yan ay makikita sa sumusunod na talata, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ang kahinaan natin na hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Amen? So, tinuruan tayo ng Holy Spirit na manalangin ng nararapat para makuha natin ang perpektong kalooban ng Diyos. Amen po. Napakahaba po ito, pero pinaparaphrase na lang po natin. Minsan, para malaman mo kung ano ang sinasabi ng isang tao, kailangan mo munang malaman kung ano ang hindi nga sinabi. No, pansinin, hindi sinabi ni Pablo na hindi tayo marunong manalangin. Marunong tayong manalangin. Paano natin nalaman yan? Alam natin na dapat tayong manalangin sa Ama sa pangalan ni Jesus, dahil si Jesus mismo ang nagturo, amen, sa atin yun. Amen. So, kaya nga po pag tayo ang nananalangin, di ba po, palaging ang Ama ang nagturo sa atin, amen, na sa pangalan ni Jesus. Pag tayo po ay nagpipray, laging sa hulihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, hanggang doon na lang po muna. So, ang lagi po natin isipin, no, na pag tayo pa ay nananalangin, ang gusto ng Holy Spirit ay malaman natin, amen, yung perpektong kalooban ng Diyos. At sasamahan tayo ng Diyos sa pananalangin natin araw-araw, no, lalo na po itong camping na to, amen, ay ibubuhos ng Diyos ang doble-dobling anointing at mapupuno tayo. Amen. Pupunuin yung puso mong uhaw. Pupunuin yung puso mong punong-puno ng katanungan ngayong camping.
Amen? Hindi man tayo magkakasama sa physical, pero tayo po ay magkakasama by spirit. Kaya po, ang ating panalangin, sabi nga ni Pastor Boy, napakalikli na nung ating pananalangin, yung pagpe-prepare natin kasi almost 1 month lang yung ating mga prayer marathon. Pero ito po yun eh. Pag nanalangin ka, andun agad ang Holy Spirit. Amen? At ipapaalam sa'yo ang kalooban ng Diyos. At kalooban ng Diyos, amen, na ang camping na to ay mapuno ka, kapatid. Amen? Masagot yung mga tanong mo, yung hirap ka na hindi mo malaman ang kasagutan. At this time, mga kapatid, unahin natin ang camping. Ano man ang ginagawa mo ngayong October 30 to November 1, gawin mo itong maging priority mo. Kasi hindi ka magsisisi, kapatid. Hindi ka magsisisi. Magparehistro ka na, at ngayon, by Sunday, may dry run ulit, sumama ka. Punuin mo ang iyong spirito. Amen? Ng banal na spirit. Punuin mo ang iyong spirito para maging mapuno ka. At yun, ang dadalhin mo hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kailangan tayong mapuno ng banal na espiritu. Yung anointing na kukunin natin ngayong camping. Amen? Huwag kang papayag na hindi mo ito makuha. Amen? Kasi ito ang magiging sandata mo. Amen? Sa buong 6 months ulit. Kasi by next year, meron ulit tayong, by March, may camping ulit tayo. Amen? Lagi po tayong magsaksak, isaksak natin, ilagin natin ang ating espiritu. Amen? Yung Holy Spirit. Amen? Para maging malakas tayo spiritually. Amen po? Sige po, hanggang doon na lang po. Mahaba po ito. At sinare ko lamang po para po mapaalala natin. Amen? Na ang pananalangin, amen, ang susi para tayo ay maging matagumpay sa lahat ng ating ginagawa. Amen po? So, andito po si Pastora Ellie. Salamat po. Salamat, Pastora Lea. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ayan, alam ko po na andun po yung excitement. Excited na yung bawat isa dahil 7 days na lang, ay camp na natin. So, yun po. At alam niyo po ba na napapansin po natin na ang tagumpay ng camp ay nakadepende po sa binibigay nating panalangin. So kung ano po yung naibibigay nating panalangin, nandoon ibubuhos ng Diyos ang kanyang presensya, ang kanyang anointing. Noon po almost 2 months po tayong nananalangin sa ating pananalangin. Nakikita po natin na nandoon po binibigay na sa atin ng Diyos yung mga revelation pa lang, yung magiging hadlang nito. Kung may hadlang man, dahil sa panalangin natin, ay nawawala yung hadlang na yon. Kaya maraming panalangin ang binibigay natin. At sa magitan po noon ay may mga binibigay sa atin na dapat natin gawin. Wala pa lang doon sa pinaka-actual na kampo natin. Nalalaman na natin kung ano yung mangyayari dahil sa pananalangin po natin. Kaya ngayon po ay patuloy po tayo na magpatuloy sa pagpipray natin sa loob po ng 7 days. Alam ko, mangungusap pa ang Diyos sa atin kung anong mangyayari po sa camp natin. At katulad nga po, nung nabasa ko po doon sa isang magazines po natin na napag-aralan doon sa camp, kung saan po na si Pastor Kenneth Hagin, ay nanalangin po siya. At sa kanyang pananalangin, bago pa lang dumating yung camp na yon, ay may pangungusap ang Diyos sa kanyang pananalangin. At nagtatanong siya kung ano yung dapat gawin sa camp, ano yung mangyayari. Pero nangusap ang Diyos at sa kanyang prayer, dun po nabuo na sabi niya may lumabas sa bibig ko na mga salita. At ito ay English. Dito po nabuo yung tinatawag na plan, purposes, and yung tinatawag pong pursuits. Alam niyo po, una sabi niya, sa kanyang prayer, lumalabas sa kanyang bibig, plans, purposes. Sabi niya, ito ba, Panginoon, ang ibibigay ko sa camp? Tapos ang ginawa niya, hindi pa siya kontento. At kaya ang ginawa niya, nanalangin po ulit. At sa kanyang pananalangin, na kumpleto ng Diyos. Amin po. At ito po yung sabi niya sa kanyang hanggang sa lumabas sa panalangin niya, na ang salita, ito po ay sa English, sabi niya, plans, purposes, and pursuits. Sa Tagalog, mga plano, mga layunin, at mga pagpursige. Ito na yun, Lord, kumpleto na ito. So,
Ito po ay napag-aralan natin noong nakaraang mga camp natin at naibigay po ito dahil sa pananalangin at pananalangin ni Pastor Kenneth Hagin, ay naibigay niya ito sa camp meeting nila kung paano ni pinakita ng Diyos yung plano niya. Amin po, Monday pa lang, pinakita na ng Diyos kung anong mangyayari doon sa camp na yon. At pinakita ng Diyos na kung paano niya ibubuhos ang kanyang presensya at yung pong kanyang mga layunin para doon sa camp na yon. Amin po, at sa mga pagpupursige ng tao. Ngunit hindi niya ipinaalam ito ng kagad-kagad dahil ayaw niya na basta ikaw ay pupunta lang para ikaw ay mamuna, mag-observe, tumingin lang, kundi ang nais niya ay doon sa mga sumasaliksik talaga sa kanya na mga anak ng Diyos. Ngayon po, bilang mga taga-Rema, kalooban ng Diyos na tayo po ay patuloy na magkaroon ng camp meeting. Isa pang magazine na nabasa ko po, binigay po sa akin, no? Ito po yung time din po ni Kenneth Hagin, amin po, nung siya'y nag-seminar, at itong seminar na ito ay hindi po ito, kumbaga parang aksidente lang na na-record nila. Pero nakita niya na kalooban ng Diyos pala kung bakit na-record ito. Ito po ay yung pinamagatan niyang lihim ng panalangin. Alam niyo, may 3 pong lihim ng panalangin. Ito po una ay ang kalooban ng Diyos sa panalangin. Ang kalooban ng Diyos sa panalangin. Pangalawa, ang salita ng Diyos sa panalangin. At ang pangatlo, ang pananampalataya sa panalangin. Ano po ba ang una? Balikan natin yung una. Ano po ba ang kalooban ng Diyos sa panalangin? Ito po ay sinasabi niya sa 1 John 5:14 and 15. Sabi niya, sabi niya dito, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na ayon sa Kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Okay, bakit ba gusto nating umaten? Amin po sa camp. Dahil ang kalooban ng Diyos, amin po ay umaten tayo sa camp. Sabi niya rito, ang tanging diringgin lamang ng Diyos na panalangin natin ay yung Kanyang kalooban. Ano ba ang Kanyang kalooban? Ang kalooban ng Diyos ay ang Kanyang salita. At ang Kanyang salita ay nasa Biblia. Kung ating pag-aaralan ito, aalamin natin na kinakailangan palang lumapit tayo sa Panginoon na yung kalooban niya, yung salita niya mismo ang ibibigay mo. Sa ating pag-aaral, dito natin makikita, amin po, ang Kanyang mga opinyon. Dito natin makikita ang Kanyang mga pananaw, ang Kanyang mga katuwiran at ugali. At ganun din po, dito nakikita natin, amin po, at malalaman natin kung ano yung ayaw at naisin ng Diyos sa atin. Amin po, at kinalulugdan din ng Diyos, amin po, yung mga dapat nating gawin para sa Kanya. So, dapat ay saliksikin natin ang Kanyang salita. Ang kalooban ng Diyos, amin po, ay maligtas tayo. Ito po ay nasa 2 Peter chapter 3 verse 9. Tignan na lang po natin. Ang kalooban ng Diyos ay gumaling tayo sa ating mga sakit at karamdaman. Ang kalooban, nandun po yan sa Mark 16:15, 1 Peter 2:29, Isaiah 53 verse 5. Amen. Kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng mga pananamit. Amen. Matthew 6:33, maayos na magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay at payapang pamumuhay. Amen po. Lahat ng ito ay kalooban ng Diyos. So lalapit tayo. Amen po. At yung panalangin sa kalooban ng Diyos, amin po, ay yung Kanyang salita na dapat nating inaaral at yun ang sasabihin natin sa Kanya na katulad din na na-share ko nakaraan. Amin po. Ngayon, ang pangalawa po ay yung pong pananalangin. Amin po, yung sagot ng Diyos sa panalangin. Ano ba ang sagot ng Diyos? May solusyon ang Diyos. Amin po, kung sa kahirapan, kasaganaan. Kung karamdaman, kagalingan. Amin po, kung pangangailangan, ibibigay niya ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Basahin na lang po natin sa 3 John chapter 2. Amen po. At sa Matthew 10:7-8. Sabi nga rin niya na po rito, mahal kong gayo, idinadalangin kong
ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuti ang kalagayan ng iyong buhay espiritual. Amen po. So, yung nakita po dun sa magazine na nabasa ko po, sabi niya ang kalooban, ang lihim ng panalangin, kailangan alam mo ang kalooban ng Diyos sa panalangin. Ito yung kanyang salita. Kinakailangan alam mo din ang solusyon o alam mo ang sagot ng Diyos sa kanyang panalangin. At pangatlo, yung pananampalataya natin doon sa panalangin. Dahil sabi niya sa Romans 10:17, ano po ba? Ang pananampalataya ay sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kalooban ng Diyos, amin po, na tayo ay pag-aralan, tayo ay malaman natin ang kanyang salita. At paano mo mamalaman ang kanyang salita? Pag-aralan mo ang kanyang salita. Amin po, dahil sabi niya kung walang pananampalataya, walang katugunan ang Diyos sa panalangin mo. Kailangan manampalataya ka sa magitan ng kanyang salita. Hebrews 11:6. Ang pananampalataya po ay ang pagkakaroon ng kaalaman mo sa kanyang salita, at ang pananampalataya ay kasiguradahang ipagkakaloob ng Diyos ang iyong hinihiling. Amen po. Dahil mapapakinggan mo o malalaman mo mula sa Biblia ang kalooban ng ibinigay sa iyo ng Diyos. Ngayon po, sa ating pagkakamp ngayon, nais po natin na malaman talaga kung ano ang kalooban ng Panginoon para sa atin. At ang kaligtasan, kung paano gumaling, kung paano magkaroon ng mapayapa, maayos na pamumuhay, dito natin makakamit, dito natin malalaman sa camp. Kaya nga sabi niya, don't miss this camp. Don't miss this anointing. Amen po. Kasi lahat ng mga nais mong kailanganin, amin po, yung mga patungkol sa sakit, patungkol sa kaligtasan, patungkol sa pagpupuri, amin po, paano tayo magpuri, paano ibigay ng Panginoon yung kanyang mga revelation, dito po natin matatagpuan sa camp. Kaya patuloy po tayong manalangin ang bawat isa, ipanalangin po natin ang camp na ngayon pa lang ikaw mismo sa sarili mo, magtanong ka na sa Panginoon, ano po ba ang layunin mo, ang kalooban mo, ang nais mong mensahe na ibigay sa akin, Panginoon, sa camp na ito. Hindi lamang dahil sa magkakaroon ng camp, kundi magkakaroon ka ng personal na pakikipag-usap sa Panginoon. Sa ngayon pa lang, ipinapanalangin mo na manalangin ka na merong gagawin ang Diyos sa'yo. Pupunuin ka niya, pupuspusin ka niya, bibigyan ka niya ng mga revelation at lilinawin niya ang tunay na kaligtasan, yung tamang katuruan patungkol sa kagalingan, yung maayos na pamumuhay, yung mataas na pananampalataya. Amen po. Kaya po, lahat po tayo ay patuloy na manalangin ngayon. Itaas natin ang camp, iluhod natin ang camp, amin po, at mangungusap sa atin ang Panginoon. Ngayon po, sama-sama tayong manalangin, magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Glorify Lord. your name, Panginoon. Hallelujah. Lord, dumudulog kami sa iyo, Praise your O name, God. O God. Oh, Hallelujah. glorify your name, O God. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ang puso ko'y tumutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Yes, Lord. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Yes, Lord. Tignan mo ang aming mga puso, O Panginoon. Tapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliig
maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Oh, praise. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Yes, Lord. Yes, oh God. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
kami po'y lumalapit sa iyo na may pagsamo, Panginoon. May pagpupuri at pagsamba, O Diyos. Hallelujah. Ang kabuuan po, Panginoon, ng Rema Evangelistic Church International, O Lord, ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God, itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, O Lord. Hallelujah. Nakikita niyo po ang sitwasyon ngayon ng bansang Pilipinas, Panginoon, O God. Mula, Panginoon, sa aming Presidente, Panginoon Duterte, O Lord God, hanggang sa pinakamababang posisyon, Panginoon. O God, tunay niyo pong bigyan sila, Panginoon, O God, ng karunungan, Panginoon, hallelujah, na nagmumula sa iyo, O God, upang mapatupad nila, Panginoon, ang iyong kalooban para sa aming bansa, O Diyos. Nakikita niyo po, Panginoon, ang sitwasyon namin, O Lord. Ikaw na sakit at karamdaman ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw na COVID-19 ay winawasak namin, pinapalayas ka namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw na kawalan kasalatan sa bansa namin o anumang klaseng trahedya. Sa pangalan ni Jesus ay inawasak namin in Jesus' name. Ikaw na false religion, false doctrine sa pangalan ni Jesus. Kawalan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus ay inawasak namin in Jesus' name. Patuloy kami nagpapakawalan ng kaligtasan mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God. Patuloy kami nagpapakawalan ng kagalingan, Panginoon, and COVID-free, Lord, in Jesus' name, O God. At sa mga naapektuhan, Panginoon, O Lord, hallelujah, patuloy mo po silang katagpuin. Patuloy niyo po, Panginoon, hallelujah, bigyan ng comfort, encouragement, O God, hallelujah, sa magitan ng iyong mga salita. Gumamit ka ng mga manggagawa mo, mga anak mo, Panginoon, na abutin, O Diyos, hallelujah. Lord, hallelujah, ang mga naapektuhan nito, Panginoon. O Lord, ang mga nawalan ng trabaho, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ang mga nawalan, Panginoon, ng negosyo, Panginoon, hallelujah, o mga nasa lantaman ng bagyo, O Diyos, hallelujah, Panginoon, abutin niyo po sila. Ikaw po magbigay, Panginoon, ng comfort sila. Kapag sinabi mo, Matthew 11:28, kung kami lalapit sa iyo, Panginoon, hallelujah, kami iyo'y pagpapahingahin, Panginoon, bibigyan ng kapayapaan, kapahingahan, O Diyos, hallelujah. Kayo'y lumapit, kayo'y napapagalat, nabibigatan sa iyong pasanin. Sinabi mo, Panginoon, hallelujah, at kayo'y pagpapahingahin ko, O Lord God. Panginoon, ikaw lamang ang sources ng lahat, Panginoon. Patuloy mong ipakita ito sa ating patigan sa bawat isa sa buong mundo, Panginoon. Hallelujah, that Jesus Christ, O Lord God, is our Lord, O Lord, hallelujah. Panginoon, ang buong mundo, ganun din gamutin mo ito, Father God, O God. Hallelujah, ang pandemic na ito, O Diyos, ay winawakasan na namin sa pangalan ni Jesus. At ang iyong salita ang maihayag, Panginoon. Hallelujah, ang iyong salita, Panginoon, O God, ay magpatunay lamang, O God. Hallelujah, titibay, O God, sa pananampalataya ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, itinataas po namin ito sa iyo, O God. At Lord, ganun din po, Panginoon, itinataas po namin sa iyo, Lord God, hallelujah. Panginoon, ang everyday, Panginoon, na nagbibigay ng mensahe sa Rema Philippines, O Lord God, at sa mga ibang mga Bible study, Father God. Lord, alam po namin na ito, Panginoon, hallelujah, ay ginawa mo, Father God, hallelujah, na ma-reach out, Panginoon, hallelujah, mga kaluluwang wala pa sa iyo at ma-encourage, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Kaya ang mga pastor na nagbibigay ng mensahe, pagpalain mo, ingatan, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. At sa mga Zoom meeting, mga trainings, O Lord God, na nagagano'n sa mga workers, Lord, ang mga worker na ito, Panginoon, na nagbigay ng buhay, O God. Tunay nga, O Diyos, hallelujah, sila po ay patuloy mong i-encourage, patuloy bigyan, Panginoon, mataas na pananampalataya, Father God. Salamat po, O Diyos, at gayon din po, Panginoon, tinataas din po namin, O Lord God, hallelujah, ang mga under construction, O Lord God, hallelujah, ng mga simbahan namin, O Lord God, ang lugar ng Canada, Kuwait, O Lord God, hallelujah, at ang Saudi, Panginoon, at sa mga nais mo pong buksan, O God, winawasak namin na namang klase ng hadlang sa pangalan ni Jesus. Ang pagbubukas nito ay hindi namin pinahintulutan, pinapalayas ka namin sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, O Lord God, hallelujah, ang iyong salita na siyang magbubukas nito, Panginoon, aabutin mo, Panginoon. Lord, tunay nga, O
Diyos, hallelujah, na Panginoon, ang mga tao, Father God, ay kalooban mo na maligtas, Panginoon, O Diyos. Kaya, Panginoon, mabubuksan ang mga simbahang ito sa pangalan ni Jesus sa ikaliligtas ng iyong mga anak, O Lord. Hallelujah, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Itinataas po namin ang mga kapatiran namin na nasa abroad, Panginoon. Hallelujah, abutin mo rin po sila at magkaroon ng kauhawan, Panginoon, sa kanilang mga sa iyong salita at sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon, ipagkaloob niyo po, Father God. At Lord, sa Zoom meeting namin, Panginoon, ilagay niyo po yung hungerness din sa kanila na makapanood pa nito, Panginoon. Ingatan niyo po sila at pagpalain. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat, O Lord, sa aming mga napanalangin. Dalangin namin sa iyo, O God, ang Rema Evangelistic Church, O God. Yes, O God. Lord, patuloy, O God, na tinataas namin sa iyo ang aming nalalapit na camping, O God. Yes, Lord. Alam namin, Panginoon, nagkagawa ka, Panginoon, ng himala, O God. Yes, O God. Lord, pupunuin mo, Panginoon, ang aming mga pusong uhaw, Panginoon. Yes, O Lord. Lord, nakikita Hallelujah. mo ang dinaanan namin since January pa, Panginoon. Yes, O At God. Lord, ang camping na to, Ama, ay samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo ang lahat na magsasalita, O God. Samahan mo, Panginoon, O God, ang lahat, O God, ng gagamitin mo sa gawaing ito, O God. Yes, O God. Ngayon pa lang, Panginoon, ay pinoposes na namin ang katagumpayan, Yes, Lord. Panginoon, ng camping namin, Lord, ang Zoom camping namin Yes, ngayon, O O God. God, sa October 30, Lord, hanggang November 1, O God. Yes, Lord. Lord, hayaan mo ang aming mga espiritu, Panginoon, O God, ay maging sabik, Panginoon, O God, sa iyong salita, O God. At ganun din po, Lord, salamat, Panginoon, sa kaayusan ng aming camping, O God, sa lahat ng mga simbahan, yung mga gagamitin namin, mga gadgets, O God, Yes, ngayon Lord. pa lang, Panginoon, Yes, O God, ay nagpo-proclaim kami, Panginoon, ng kaayusan, Yes, Lord, Lord. sa mga maayos na signal, Panginoon, O Yes, God, O at sa mga God. gagamitin, O Hallelujah. Lord, Praise you, ng mga Jesus. gadgets, O God. Salamat, Panginoon, ngayon pa lang, O God, ay hawak na namin ang katagumpayan Lord. ng aming camping, o ang aming Zoom camping, O God. Salamat, Panginoon, at ganun din po, O Lord, tinataas namin sa iyo, O God, ang aming pastor, ang aming senior pastor, sa Yes, Pastor Lord. Boy. Hallelujah. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang kalalagay ng aming pastor, O God. Lord, bigyan mo siya ng kalakasan sa araw-araw, Yes, Panginoon, O Lord. God. At Lord, hayaan mo na ibigay mo pa ang maraming revelations na nanggagaling Yes, sa iyo Jesus. upang, Lord, magampanan Hallelujah. niya yung ministeryong ibinigay mo sa kanya dito sa Rema, O God, dito sa simbahan, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa kanya, O God. At ganun din po, O God, ang kanyang mga mahal sa buhay, patuloy, Yes, O God, na Lord. ingatan mo, Hallelujah. Panginoon, saan man dako sila naroon, O God. Ganun din po, Lord, ang aming mga leaders, O God, Lord, ang aming mga elders, Panginoon, ang aming mga Praise district, Jesus. Panginoon, Hallelujah. Lord, ang aming board members, Panginoon, ang mga leaders namin, O God, ibigay mo, Panginoon, i-unite mo kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig, O God. Lord, salamat sa malalakas na katawan, Panginoon, na lagi mong ibigay sa bawat isa sa amin. Yes, O Ganun din Lord. po ang aming mga pastors, Panginoon, O God, ang mga Yes, O workers God. namin, ang mga miyembro namin, Panginoon. Satanas, winawasak kita sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, rule of darkness, principalities, powers, we can deny praises, stronghold sa pangalan ni Jesus. Hindi ka namin pinapahintulutan sa aming mga workers, sa aming mga miyembro, sa aming mga kapastoran, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. At Lord, nagpapakawala kami, Panginoon, O God, Lord, ng kaayusan, Panginoon, O God. Nagpapakawala kami, Panginoon, ng mataas na pananampalataya, O God. Nagpapakawala kami, Panginoon, O God. Na patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Lord, salamat sa malakas na pangangatawan, O God. Saan man sila dakwa paroon, O God. Ang pag-iingat mo, Panginoon, ang siyang agabay nila, O Lord. Salamat, Panginoon, O God. At patuloy rin po kami na nagpapasalamat sa mga renta na binibigay mo, Panginoon, O God, sa mga allowances nila, O God. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At alam namin, O God, Lord, na kahit kailan ay hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Yes, O Lord. Lord, yung mga uhaw na puso namin, oh God, ay punuin mo kami, Panginoon, ng Yes, oh siksik-liglig, Panginoon, sa araw ng camping, oh God. Lord, ngayon pa lang, oh God, Lord, sa unang araw pa lang ng camping, oh God,
madama namin ang pag-ibig mo. Yes, Lord, oh God. salamat sa mataas na anointing, Lord. Masalamat, Yes, Lord, Panginoon, sa o God, sa mga yakap mo. Ngayon pa lang sa aming mga panalangin sa araw-araw, Yes, o oh God. God. Salamat, Panginoon, at dalangin namin, o God, yung aming mga Lord, yung aming mga simbahan na bubuksan, Panginoon, yung church planting namin. Salamat, O God, sa amang dako ito, Lord, pagpalain mo upang ma-reach out, Panginoon, O God, ang mga kaluluwa, Panginoon, O God. At Lord, salamat sa mga camping na dadating, Yes, Panginoon Lord. pa. Lord, salamat sa answered prayer. Kami na, Lord, yung answer mo sa amin, Lord, nagkaroon kami ng camping, Panginoon. Yes, oh Lord, God. dito sa Som Hallelujah. Camping, O God. Salamat, O God. Yes, Lord. At alam namin by Hallelujah. next year, Lord, gagawa ka ng himala Yes, oh God. upang kami ay magkakasama-sama, O God. Amen. Salamat, Hallelujah. Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, Yes, sa Lord. darating na camping, O God. Salamat, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise your Hallelujah. name, Praise O you, God. Jesus. O, Hallelujah. purihin ka, Oh, give you Panginoon. praise and Purihin glory, ka, oh O God. God. Salamat, O Lord. Hallelujah. Salamat, Thank you, Lord. Lord. Thank you, Jesus, O God. Praise. Praise your name, Hallelujah. O Lord. Biyaya mo'y sapat sa amin, Lord. at minamahal kita ng lubusan. Salamat, Panginoon. Kamo'y nais kong mamalas at minamahal kita ng lubusan. Yes, oh God. Praise your name, O Hallelujah. God. Biyaya mo'y sapat sa amin at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais kong mamalas at minamahal kita ng lubusan. At nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. Yes, Lord. Salamat. At kung nanghihinay, pinalalakas. Salamat sa kalakasan, Panginoon. At kung bumabagsak, ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal.
Jesus, lubos kitang minamahal. Praise your name, O God. Amen. Praise your name, O God. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga napanalangin. Ngayon pa lang, O Diyos, hallelujah. Salamat po, inaangkin na namin ang kasagutan. Ito pong aming samot-dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po muli. Po sa bawat isa sa atin. See you po sa camping. God bless you. God bless po.